Ngayong bisperas ng Undas, marami nang bumisita sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery. Bukod sa mga makukulit na nagdadala ng ipinagbabawal na gamit, isa pang naging problema ang umano'y agawan ng puntod. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Manila North Cemetery, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kamusta ang sitwasyon dyan? Pops J, may 4 na oras na lang para sa natitira doon sa visiting hours ng mga nandito na sa loob ng Manila North Cemetery o kaya naman para sa mga hahabol. At yung dami o yung bilang ng mga pumunta ngayong araw, maliit pa ito kumpara bukas sa binabadyang posibleng abutin na yung tinataya nilang around 2 million na bilang ng mga bisita dito sa Manila North Cemetery ngayong Undas 2025. Kaya naman nananatiling mahigpit ang seguridad. At kaya naman doon sa mga may plano pang humabol ngayon sa pagbisita o ipagpapabukas ang kanilang pagdalaw, dito ang entrance sa Dimasalang. So sarado yung isang linya ng lalo na doon sa southbound lane ng Dimasalang Bridge, sarado. Dito yung main entrance kung saan sisilipin kung merong dala ng ipinagbabawal na gamit tulad ng matatalim na bagay, ng alak, ng sigarilyo at vape. Etong mga papasok, mayroon din mga wheelchair na nakasalubong dito at ready na magbigay assistance sa mga PWD, sa mga senior citizen, and lalo na din sa mga kapatid nating buntis. Pero bukod kasi dyan, Pops J, meron din ditong nakapila ngayon. Yun nga lang, baka bukas wala na to. Nasa 50 na mga e-trike tulad niyan para sa libreng sakay at libreng hatid sa mga nandirito. So yan yung nakikita nyo yung pila. Yan ang pila para doon sa libreng sakay na katapat lang ng puntod finder. Meron na ditong physical assistance desk katabi ng lugar kung saan lalagyan naman ng wristband tagging ang mga bata para masiguro na kung sakaling may mawawala, alam nila kung sino ang kanilang mga hahanapin. So eto, yan Pops J, yung puntod finder. Eto yung pila para sa libreng sakay. And so far Pops J, kasabay ng mga security measures, tulong din sa marami yung physical puntod finder nga na assistance desk para sa mga naliligaw o nalimutan ang lokasyon ng himlayan ng yumaon nilang mahal sa buhay. Lalo pa, lagpas 50 hektarya na sementeryo, maaari ditong ma-access online. Ang kailangan lang i-search ang manilanoर्थcemetery.ph at lalabas na ang mapa ng sementeryo, pati na rin ang portal kung saan maaari ilagay ang pangalan ng puntod na hinahanap. Sakto, Pops J, kasi kinakailangan ni Luis Dangalan mula Quezon City ng tulong at naabutan natin siya nasa puntod finder na inaalam kung baka naligaw yung libingan ng kanyang kaanak. Nakinggulat daw kasi nila nang bumisita nitong isang linggo para sana linisin at pinturahan ang puntod, pinalitan daw ang lapida sa puntod ng kanyang ina at kapatid na yumao. 1974 pa lang daw, pagmamayari na ng kanyang ina ang puntod. Ayon sa pamunuan, ibeberipika nila ang dokumento ng magkabilang panig para matukoy kung sino talaga ang may karapatan para sa puntod. Pangalan doon sa nicho, tapos napasukan pa ng iba pang bangkay doon sa nicho ng mother ko. Dati marmol yun, ngayon parang ordinaryo na lang. Saka hindi ako naniniwala na walang nag-authorize na may ilibing yun. Ayan ito yung alien, yung Rappi. Yung Rappi. Yung nilibing 2023. Tulungan natin si Kuya, pero tingin ko possible na nangyari. Kamag-anak din. Napapantayan namin yung nicho, kung sino yung dadalaw, matawag namin siya. Kasi 2 years pa lang pa tayo. Possible to, pwede namin pabantayan ngayon November 1 at November 5, yung death anniversary. Pops J, mamayang 8:00 ng gabi, asahan na o inaasahang palalabasin na ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang mga bisita dito. Bawal kasing manatili dito ng buong magdamag sa ngayon. Pops J. Merimon, ano ba madalas yung mga kumpiskarian para maiwasan ang dalhin ng mga bibisita bukas? Oo, Pops J, yung mga maiingay na bagay tulad ng mga instrumento, tulad ng gitara o kaya naman mga sound system, speakers, bawal yan. Ang madalas marami nating nakita dito, yung mga flammable na likido tulad na lang ng alcohol, ng pabango, pati ang sigarilyo at vape, mas mahigpit yang ipinagbabawal. Ultimo, yung mga gamit tulad ng pintura, yung pangtanggal daw ng pintura, tsaka yung mga walis, kinukumpiska muna nila ito kasi nagbigay lang ng petsa at linggo kung kailan lang maaaring gumawa ng paglilinis o kaya naman ng renovations dito sa mga puntod pero so far naman Pops J, may number tags naman ang mga nakumpiska na bagay para kung sakali kung gusto pa nilang balikan ang mga ito sa pag-exit nila, maaari pa nilang kunin itong mga nakumpiskang bagay sa kanila. Pops J. Merimon, bawal ang vendor sa loob, nasusunod naman ba? Pops J, simula kanina umaga hanggang oras na ito, rumoronda ang mga otoridad dito kasama na din ang mga pulisya
pinaliligpit nila at napapaligpit nila yung mga vendor. Pero pagkalipas kasi ng mga ilang oras o ilang minuto, nagsiset up ulit sila. Karamihan sa mga ito kasi foldable tables lang ang bitbit nila, kaya madaling ligpitin, madali rin siyang iset up ulit. Ang nasabi naman dito ni Director Tan, kapag nanatili raw na makukulit o matigas ang ulo ng mga ito, maaari daw nilang kunin muna o kumpiskahin itong mga nagbe-vendor, yung mga gamit nila o paninda, Pops Ray. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.